Yung pagkakasala natin ngayon, hindi na yun natin sinful nature. Because we are no longer the old Moy-Moy or the old Kurt or the old Lino. Patay na yun eh. We are now a new creature. No, hindi na tayong gumagawa nun. Kumbaga pag pinag-aralan mo yung theology, nung napako si Kristo sa Jesus, kasamang napako yung kasalanan natin doon. No? Yung kasalanan. Kaya nga yung ginagawa natin kasalanan yun, ngayon, hindi na yun tayo. Basahin niyo yung 1 John 3:8, at sabi doon, no? No one who is born of God will go on sinning. Hindi na, because the seed of God was in him. He is willing to listen to God's word, ang tunay na disipulo ng Panginoon. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Pero yung wala sa Diyos, hindi siya makikinig. Wala siyang willingness to listen. May tayo, kasabihan. Kung gusto, kung ayaw, kahit magsalita ka na magsalita dyan, kasi ayaw niyang makinig, papasok rito, lalabas dyan. Parang ganito yung sinasabi ng Panginoon. Naririnig niyo naman ang sinasabi ko, but you're not willing to listen. Ayaw niyong tanggapin ang aking mga itinuturo. So, ito yung mga, kahit na mag-share ka pa ng Word of God, about the gospel, about salvation, they will reject. Why? Because they don't belong to the kingdom of God. Meron talagang tao na i-reject siya kasi ang puso niya ay nasa kadiliman. Kita natin dito, diretsahang sinabi ng Panginoon, your father is the devil. Kasi ang sinusunod ninyo ay siya. No? You are very religious, yes. But your action, your words are not. Hindi kayo mula sa Diyos, no? Sapagkat hindi kayo nakikinig sa akin. How can someone like the Ethiopian eunuch have faith? By hearing the word of God through Philip the evangelist. In Romans 10:17, ito po yung key verse. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga, nang ipaliwanag ni Felipe ang kahulugan ng aklat ng Isaiah, ay nabuksan ang kanyang pandinig at mata. At nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus at hiniling kay Felipe na bautismuhan siya. Bakit? Dahil naunawaan niya ang magandang balita ng kaligtasan mula sa isang alagad na katulad ni Felipe. You should always pray when somebody knows about the Word of God. Alam niya, binabasa niya, pero wala pa siyang kaligtasan. No? So yun ang magiging way para maipahayag natin. Kaya mahalaga, Elder Rene, yung pag-ano natin ng evangelism, no? Kahit na one verse lang yan. Pero importante, it will lead to salvation na makilala nila ang ating Panginoong Jesucristo.